Isang mapagpalang araw sa inyo, Sir Alex. Ganun din sa lahat ng inyong masugid na taga-subaybay. Ako nga pala si Alon. Magbabahagi lang po ng maikling kwento patungkol sa kababalagan. Ito ang pinaka nakakatakot kong karanasan sa buhay na talaga namang magpasa hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 22 anyos ako nang mangyari ito. Nagtatrabaho ako noon sa isang paggawaan ng tinapay sa bayan, Sir Alex. Katagalan, may nakilala akong tao na tinuring kong kaibigan at itago na lang po natin sa pangalang Ronel na nagmula po sa isang lugar sakop ng Maragusan. Nagtatrabaho siya sa tindahan ng katabi lang namin. Kapag hindi abala sa trabaho, lagi kaming nagkukwentuhang dalawa. Isang araw, inaya niya ako, Sir Alex, na makifiesta sa lugar na nilipatan ng tatay niya. Actually, fiesta noon at birthday ng kanyang itay. Itong itinuring kong kaibigan, sir, na si Ronela, nasanay daw siya na malayo sa pamilya. Pagkukwento pa nito, dala ng kahirapan sa buhay, umalis daw siya sa kanila at nagtrabaho sa kahit na saang lugar para may pangtusto sa sarili. At kahit anong trabaho lang ang pinapasukan kasi hindi naman siya nakapagtapos ng pag-aaral. Nalaman niya raw noon na lumipat ang kanyang mga magulang sa isang lugar dahil na rin sa timbre ng kanyang pinsan, kaya hayon. Dahil karatig lugar lang po ito, Sir Alex, mula sa aming pinagtatrabahuan. Agad daw niyang pinuntahan at doon nga'y nagkita-kita sila at nagkausap ng kanyang pamilya. Siguro dala ng mahabang panahon na hindi sila magkasama, hindi raw siya malapit sa kanyang ama. At dahil first time na magkaroon ng handaan daw sa lugar na yon, sir, inaya ako ni Junel na sumama para makiselebrate sa kaarawan ng kanyang ama. Sumama naman ako kasi nataong Sabado ng gabi yon at kinabukasan ay wala pong trabaho. So ayun na nga, alas 5 ng hapon habang papunta kami. Nagtataka ako, sir, kasi papasok pa yung bahay ng tatay niya taliwas sa unang sinabi nito na nasa bayan lang. Nang aking tanungin, pangiting-ngiting sumagot at sinabing baka hindi raw ako sasama kapag nalaman ko na malayo ang lugar. So ako naman, nangiti na lang din sa aking kaibigan. Pagdating namin sa mismong bahay ng tatay daw niya, napakatahimik dahil ang lalayo ng mga kapitbahay. Yung tipong ang paligid dun, sir, ay halos kakahuyan lang ang iyong makikita. Sa umpisa ay maayos naman. Nagiinuman kami't nagkukwentuhan at nagkakantahan pa. Hindi ako pala inom na tao, Sir Alex, pero dahil minsan lang naman yun at kaarawan daw kasi ng tatay ng aking kaibigan, uminom na rin pero konting-konti lang. Yung tipong naubos na lang ang ilang bote ng aking mga kasama roon. Hindi ko pa nauubos yung sa akin o yung basong may laman na beer. Maya-maya nun, may dumating na iilang kalalakihan at nakipag-inuman sa amin. Medyo naiilang ako nun kasi syempre hindi ko kilala ang mga tao na yon. Ang napagkasunduan namin ni Ronel, sir, ay doon na matutulog, kaso pagpatak ng mga alas 11 pasado ng gabi, kung kailan gustong-gusto ko na matulog, hindi ko na mahanap ang aking kaibigan. Nagtanong ako sa isang kasama sa labas, kaso sabi nito baka may pinuntahan o kaya'y baka natulog na. Nasabi ko na lang na ang labo nitong si Ronel kasi nga iniwan ako sa labas. So ako noon ay umupo na lang din at nakinig sa mga kwento-kwento nila. Maya-maya pa, napansin kong parang gusto akong lasingin ng naiwan doon, Sir Alex, pero ako talaga yung nagkokontrol sa aking iniinom. Noong tinagayan ako ng isang lalaki, pagkalapat ng baso sa aking kamay, bigla na lang pong nabasag ang puwet nito. Nagulat ako kasi pumutok talaga, Sir Alex. Yung apat na kalalakihan naman, lalo na yung isang nag-abot sa akin ng baso, na kung hindi ako nagkakamali, ang pangalan nito ay Jongjong. Pagkabasag ay nagkatinginan sila ng mga kasama niya, sir. Sabay tinagayan ulit ako sa panibagong baso pero hindi na niya hinawakan kundi nilapat lang sa mesa. Ilang sandali nun ay tumayo ako, Sir Alex, kasi nakaramdam ng pagkaihi. At habang naglalakad papunta sa likod ng bahay nang mapalingon saglit sa mesa namin,
nakita kong may nilagay na kung anong bagay yung isang lalaking nagngangalang Jongjong sa aking baso. Sa aking nakita, nanlambot ako, Sir Alex. Sa isip-isip ko pa, may balak na masama itong mga kalalakihan na ito sa akin. Basta iba na ang pakiramdam ko ng mga sandaling yun, sir. Kasi bukod sa hindi ko sila kilala, naglagay pa ng kung ano sa baso, di ba? Ang ginawa ko dahil wala na nga ang aking kaibigang si Ronel doon, dala ng pag-aalala, Sir Alex, hindi ako bumalik sa aking upuan. Sa halip, tumakbo palayo hanggang makarating sa kalsada kung saan dumadaan yung bus. Sa pagkakatansya ko, yung tinakbo ko, sir, nasa mga kalahating oras din. Gaya kasi ng sabi ko kanina, malayo ang bahay ng tatay ni Ronel papasok pa mula sa malaking kalsada. Naghintay ako na may dumaan na bus. Kaso kahit jeep o tricycle man lang ng mga oras na yun ay wala talaga. Napakatahimik. Yung kalsada, sir, walang katao-tao at walang mga kabahayan na kung sisigaw ka ng saklolo ay walang tutulong sa'yo. So ang ginawa ko, umupo sa tabi ng poste na may ilaw sa kanto at naghintay na may dadaan na sasakyan. Sa isip-isip ko pa noon, sasakay ako kahit na anong sasakyan ang dadaan kasi iba ang kutob ko sa lugar na aking napuntahan. Di nagtagal noon, nang mapalingon ako, Sir Alex, nakita ko sa unahan ang mga kalalakihan na parang may hinahanap. Hanggang sa napagtanto kong yung mga kasama ko ito sa bahay nila Ronel, na malamang sa malamang ako ang hinahanap. Sa labis na pag-aalala, dali-dali akong nagkubli sa tamborong, Sir Alex, sa gilid ng daan kung saan may mahahabang damo at talahib na hindi ka basta-basta makikita sa loob. Buti na lang, walang tubig na umaagos sa tamborong ngayon. Sa maniwala kayo o hindi, Sir Alex, nung nasa malapit na yung tatlong kalalakihan sa aking pinagkukublian, sabi ng isa sa mga ito, sayang daw ako nakawala. Sagot naman ng isa pa, natiktikan ko raw siguro yung balak nila kaya ako umalis. Sa aking mga narinig, talaga namang nanginginig ang aking buong katawan. Paano ba naman kasi? Tama ang aking naging hinala na may masamang balak ang mga kalalakihan na yun sa akin. At malamang sa malamang, kasabwat din ng aking kaibigan. Nanatili lang ako sa aking pinagpwestuhan at hindi talaga gumagalaw. Noong naramdaman kong bumalik na ang tatlong lalaki papunta sa bahay nila Ronel, hindi muna talaga ako lumabas sa tamburong, Sir Alex. Ang ginawa ko, naghintay na may dumaan na sasakyan pero wala talaga ng mga oras na yun kung kaya. Sa pagod ay nakatulog ako sa loob. Nagising ako ng mga 2:00 pasado ng madaling araw. Basta mag-aalas 3 na yon at maya-maya pa naririnig kong may mga paparating na bus kung kaya. Dali-dali akong lumabas mula sa aking pinagkukublian at kagad na pinara ang sasakyan. Labis ang aking pasasalamat noon. Akala ko hindi na ako makakauwi ng buhay. Nagtaka na lang yung konduktor, Sir Alex, kasi bakit daw ang dumi ng damit ko sa likod. Sabi ko na lang, nakatulog ako habang nakasandal sa marumi na pader. Tingin ko ay mga aswang yung mga kalalakihan, Sir Alex. Lugar ng mga aswang ang aking napuntahang lugar dahil napansin kong yung mga putahe na nakahanda sa mesa ay parang walang halong sangkap tulad ng asin at bawang. Katunayan, nung naghanap ako ng kalamansi ay wala rin silang maibigay dahil naubos na raw. Kaya nasabi ko talaga, mga aswang ang tao roon. So ayun na nga po, 1 linggo pa ang dumaan, Sir Alex, bago kami nagkita ulit ni Ronela. Nang makausap ko siya, ang sabi nito bakit daw ako nawala nung birthday ng tatay niya. Ang paraan ng kanyang pananalita, Sir Alex, yun bang parang hilaw, pangiti-ngiti at pautal-utal. So doon pa lang, alam mo nang nagsisinungaling, di ba? Sa galit ko, sir, diretsahan ko siyang sinagot at sinabing kailanman ay hindi na ako sasama sa kanya
dahil iniwan niya ako sa lugar nila sa mga taong hindi ko naman kilala at nagbabalak pa ng masama. Sagot naman nito, hindi naman daw ganun dahil mga pinsan lang naman daw niya ang mga yon. Katunayan, kasama raw siya nung hinanap nila ako at nakarating pa raw sila sa malaking kalsada. Sa pahayag pa lang ng taong itinuring kong kaibigan, napagtanto kong nagsisinungaling nga siya dahil wala naman po ito nung hinahanap ako ng mga kasama niya. Kaya simula nun Sir Alex, pinutol ko ang ugnayan namin bilang magkaibigan. Walang kwenta dahil mapapahama ka. Makalipas lang ang ilang araw nun, nagpaalam daw ito sa amo niya na uuwi na sa lugar nila kung kaya umalis ito. Ngunit ako ay hindi naniniwalang yun ang dahilan ng kanyang paglisan, kundi dahil nabuking sila ng mga kasama niya na nagbabalak sila ng masama sa akin. Pasalamat na lang talaga ako, hindi ang mga ito nagtagumpay. Sabi ng aking nanay, yung baso raw na nabasag sa palad ng aking kamay sir nang abutin ko ito mula kay Jongjong, may nilagay umanong lason. Ang hindi ko lang maunawaan nun ay kung bakit nabasag ito sa aking kamay. Sabi naman ng iba, meron daw po akong gabay na siyang nag-iiwas sa akin sa mga kapahamakan. Pagkatapos nung mga sandaling dumating ang mga kalalakihan na pinsan daw ng kaibigan kong itinuring na si Junel, parang may bumubulong sa akin sir na umalis na. Kung hindi ako nakatakas, malamang sa malamang hinarni na ako ng mga aswang na yon, lalo pat dayo lang din po ako sa lugar. Ganun pa man, pasalamat na lang dahil hindi naman po ako nasaktan o nabiktima ng mga aswang. Ang masasabi ko na lang base sa aking naging karanasan, kapag tayo ay dayo lamang sa isang lugar, huwag kaagad magtiwala sa mga taong hindi natin lubusang nakikilala. Mahirap yon. Baka matulad kayo sa aking naging karanasan. Buti sana kung makawala o makatakas din kayo tulad ng ginawa ko. Pero paano na lang kung hindi, diba? Kaya ang masasabi ko na lang, mas maiging kilatisin muna ang mga taong nagpapanggap na kaibigan kapag kaharap. Dahil baka mamaya pagkatalikod mo, yan ang magpapahamak sa'yo. At yun lang po sir ang aking maikling kwento. Isang nakakapigil hiningang karanasan. Inimbita ng nagpapanggap na kaibigan sa baryo na may mga aswang kung saan may piyesta at kaarawan. Lubos na gumagalang. Alon ng Davao. Hello Sir Alex. Magandang umaga o gabi sa inyong lahat. Ako po muli, Badoy ng Cagayan at ang kwentong ibabahagi ko ngayon. Karanasan naman po ng aking tiyuhin sa aswang na nagpakumbinsi sa kanya at ng kasamahan nila na totoo ang mga nilalang na ito. Binata pa ang aking pinsan noon na si Balok at yung kaibigan niya na tawagin na lang natin sa pangalang Ador. Nagtatrabaho sila noon bilang mga construction workers sa isang lugar sakop ng Bukidnon. Medyo may kalakihan ang project nilang yon kung kaya medyo natagalan din ang pananatili nila sa lugar. Sa umpisa ay nagtayo lamang sila ng barong-barong sa gilid ng gusali na kanilang tinatayo. Marami naman sila pero karamihan sa mga kasamahan nila ay taga-roon lang sa baryo na yon. At dahil wala pang ang matutulugan, nagkanya-kanya sila sa pagtayo ng barong-barong Sir Alex pero si Ador at Balok ay dalawa sila sa isang kubo na sakto lang matulugan. Yung iba ay tag-isa-isa talaga sila at pagkukwento pa ng aking pinsan, parang kulungan lang daw ng mga manok sir ang mga barong-barong nila sa kadahilan ng ang liliit daw talaga. Yung lugar naman po na yun ay tahimik dahil farm area ito Sir Alex na pinatayuan ng malaking bahay ng isang foreigner. May mga kapitbahay naman pero
malalayo talaga ang agwat. Alam nyo naman sa probinsya, lalo na sa mga agricultural area, wala talagang malapit na kapitbahay dyan. Kung meron man, metro-metro ang pinag-uusapan. Kung minsan pa nga, higit 1 kilometro talaga ang distansya. Idagdag mo pang hindi pa nakakabitan ng kuryente, kaya naman sobrang dilim din talaga, lalo na paggabi. So ayun na nga, Sir Alex. Minsan nung sila'y nakasahod, nagkasundo ang magkakasama sa trabaho na maglibang sa baryo. Malayo po yun. Kung susumahin ayon sa aking pinsan, kulang-kulang 1 oras din ang lakaran, Sir Alex. At madilim pa ang daan dahil halos kakahuyan at kanyugan ang madadaanan doon. 5 ang bilang nilang lahat, si Balok, Ador at yung kasama nilang 3. Pagkatanggap ng sahod, hugas-hugas lang ng konti, Sir Alex, diretso na kaagad sa baryo. At doon na rin sila nun sa isang karenderya kumain ng hapunan. Pagkukwento pa ni Balok, yung mga kamay daw ng kasama niya, bakas pa ang nagkukulay puting na tuyo na simento. Hindi na importante yon. Ang mahalaga, sumahod na sila at malibang naman sa pamamagitan ng pag-inom ng alak. 11:00 pasado na nang nagdesisyon na umuwi. Lasing na ang iba, pasuray-suray na sa daan. Maliwanag ang sikat ng buwan noon. Pagdating sa may bandang kanyugan, Sir Alex, may humuning wakwak. As in aswang daw talaga. At sobrang agresibo nito, gawa ng paikot-ikot lang umano ito sa mga puno. Ngunit dahil marami sila noon, hindi natinag ang mga ito. Sa halip, sabi ng isa nilang kasama, "Aba, may aswang. Hoy wakwak, kami ba ang sinusundan mo? Huwag kang magkakamali sa amin at baka, nakaw, maghahasa ka. 5 kami. Mga construction worker kami, pag ikaw nahawakan namin lahat, hindi ka talaga makakawala." Matapos niyang sabihin yun, Sir Alex, mas lalong nagalit ang nilalang kasi paikot-ikot daw ito sa kanilang uluhan. Sabi naman nung isa nilang kasama, "Uy, bumaba ka dyan. Magpakita ka kung matapang kang aswang ka." "Siguraduhin mo lang na babae ka, ha? Kung hindi, umuwi ka na lang sa inyo." "Oo nga, lokong aswang to, ah. Tayo pa talaga pinagtitripan." Nang ilang sandali pa, Sir Alex, bigla na lang may lumagapak sa bubong ng isang landahan sa tabi ng kalsada, o yun bang tubo, sir, na pinapatuyuan ng kopra. Pagkatapos ay humuni ng nakakapangilabot ang aswang. Sa gulat ng 5, nagsikaripasan sila ng takbo. Kung kanina'y ang tatapang ng 3, noong bumaba ang aswang, parang mga pusang hinabol ng aso. Yung mga lasing na kasama ng pinsan ko, nawala ang kalasingan, Sir Alex, dahil ang bibilis daw tumakbo na talaga, namang naiwan si Balok at Ador. Ang nakakatakot pa, Sir Alex, noong tumatakbo sila, hinabol daw sila ng aswang. Dinig nila ang agresibong huni nito na animoy. Nasa ibabaw lang ng kanilang uluhan na kasunod. Hanggang sa magsalita ang pinsan ko nun, sir, kasi nakaramdam din talaga siya ng takot buhat ng nahuli nga sila ni Ador. Ang sabi niya, wag silang isali dahil hindi raw sila ang nagbiro kanina. Sa maniwala kayo o hindi, kita ng 2 sa himpapawid ang aswang na dumiretso ang lipad papunta sa 3 kasama nilang nauuna. Nagpaikot-ikot ang nilalang sa ibabaw ng mga ito. Umaakmang mangdagit sa isa sa kanila, partikular yung nagbiro, Sir Alex, kung kaya napilitang huminto ang 3. Pagkatapos ay dumampot ng mga bato ang mga ito para ihampas daw sa aswang kung sakaling aatakihin sila. Mura na ang 3 nun. Yung tipong tumapang, Sir Alex, pero ang boses ay halos maiyak na. Di nagtagal, nawala daw po bigla ang aswang, kaya dumiretso na ang 5 hanggang makarating sa kubo nila. Buti na lamang, pusang umalis ang aswang dahil kung hindi, malamang sa malamang, may nangyari ng hindi maganda. So ayun na nga po, nagkatawanan na lang ang mga ito sa kanilang sinapit. E paano ba naman kasi
Umuwi silang walang tsinelas at nagkasugat-sugat pa ang mga paa at siko sa kadahilan ng ilang beses din natalisod at natumba. Sa nangyari ay nahuwasan o nawala ang kalasingan ng 5 Sir Alex kasi nga hindi nila inakala na mahabol sila ng isang aswang. Hindi nila inakalang totoo ang mga nilalang na ito na talaga namang umiiral at hindi nabibiro. Kaya matapos nun, sabi pa ng tatlo, hindi na sila magbibiro o kaya'y maghahamon sa aswang kapag makarinig ng huni nito. Mahirap na anila baka sa susunod may mangyaring hindi maganda. At yun na nga po, nang gabi na yun akala nila sir ay okay na. Pero habang natutulog na ang lahat, hinila ang paa ng isang kasama nila, yung unang nagbiro, sa barong-barong nito habang natutulog as in. Nalabas daw talaga yung kalahating katawan niya sa pintuan. Kung tutuusin ay lalabas din talaga kasi nga sako lang naman yung pintuan nun. Tingin niya ay isang aswang ang humila Sir Alex dahil nung nagising siya, ramdam niyang maliliit daw yung humawak na kamay sa paa niya. Kaya nang dahil doon, napasigaw ito nang wala sa oras at kagad din namang nagising ang iba pa. Sa nangyari Sir Alex, tulong-tulong sila sa paglipat ng barong-barong. Ipinuwesto lahat malapit kina Balok at Ador at paskwer yung pagkapwesto nila roon. Tapos lahat naghanda ng mga matutulis na bagay, itakbakal at kung ano-ano pa na gagawin daw nilang pamalo sa aswang kung sakaling lalapit ulit ito. Matapos noon, hindi naman na naulit ang panghihila na yon. Sa mga sumunod na araw noon kung kailan bumalik na ang lahat sa trabaho, nagtaka ang ibang kasamahan nila kasi nga bigla na lang daw nagkadikit-dikit yung mga barong-barong na ginawa. Pero nang malaman ng mga ito ang nangyari, ang nasabi na lamang nila, wag na wag magbiro patungkol sa mga aswang sa lugar na yon kapag makarinig ka ng huni ng mga ito. Sapagkat sa baryo na yon, marami umanong aswang Sir Alex, lalo na kapag bilog ang buwan. Katunayan, nagbanggit pa ng pangalan yung isa nilang kasamahan na taga roon lang din sa lugar na yon. At sinabi nitong may aswang daw na agresibo roon na kahit matanda na, aktibo pa rin talaga. Kaya matapos ang pangyayari na yon ay hindi na talaga sila nagbibirong lahat. Hindi na rin nagpapagabi sa baryo at sa halip. Hapon pa lang kapag araw ng sahod ay bumibili na ng mga alak at kung ano-ano pa. Tapos doon na lang sa site nagiinuman at nagkakasiyahan. Bahala na magpakalasing ng todo, ang importante, ligtas sa kapahamakan na dala ng agresibong aswang. At yun lang po sir ang aking kwento sa araw na ito. Isang nakakapigil hiningang tagpo, hinabol ng aktibong aswang kung kaya nahuwasan. Hanggang sa muli, Badoy ng Cagayan. Ang mundo ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex. Magandang gabi.